Tamang-tama mga kabayan to sa lamig na panahon katulad ngayon, may naulan at may bagyo. Subukan po natin to. Balbakwa, balat ng baka. O kung natatabangan kayo, pwede po kayo maglagay ng patis. Yan, lagyan natin kalamansi. Magandang araw po ulit mga kabayan at tayo po ay magluluto ng isang simpleng luto. At medyo maulan po ngayon dito sa Batangas at may bagyo. So magluluto naman po tayo ng may sabaw, sinabawan para masarap humigop ng sabaw. Meron na tayo ditong balat ng baka. Hinugasan ko na ito, yun o. Balat ng baka. Kaya shoutout po kay Ma'am Annette Meat Shop at meron tayong libreng balat ng baka, so lutuin po natin. Gawin nating balbakwa. Ayan, napakadali lang naman po niyang lutuin. So ito ay malapad. Una natin gawin ay ating munang tabasin. Paliitin muna natin, tapos ay ating ibablanching. Ito yung mga kailangan natin, Ricardo. Ayan. Meron tayo dyan sibuyas at bawang, luya, siling panigang, dahon ng sibuyas, kalamansi, bell pepper o atsal, asweti powder at gagamit po tayo ng salted black beans. Tabasin po muna natin. Atin munang paliliitin at mahirap lutuin pag ganito kalaki. Yan, mga gantong kalalaki lang ho para pa-blanching natin at madaling isalang sa kawali. Yan, okay. Ganyan po kalalaki at mamaya na natin liliitan ng gayat niyan pagka napalambot na natin. Yan, pagkatapos po nating matipak o magayat, atin na pong lagay sa kawali. Blanching muna natin at yung unang kulo ay tatapon natin yan para maalis yung kakaibang mga dumi. Saka mabawasan yung amoy ng baka, amoy kulob. Pitpitan lang po natin ng luya. Tapos ilagyan natin ng asin. Takuluban po natin. Yan, pakuluin po natin. Blanching muna natin at maya-maya ay pagka nakuluan, hahanguin natin tapos hugasan po ulit natin. Okay, pwede na ho ito. Hahanguin ho natin yan para mahugasan ulit natin. Patayin natin ang apoy at hanguin po natin. Buhos natin dito sa lababo, may strainer. Yan, hugasan lang po uli natin. Saka natin salang sa ating pressure cooker. Yan, nandito na mga kabayo yung ating balat. Ang linis na. Hinugasan uli natin. Gagamit po tayo ng pressure cooker para mabilis tayong makapagpalambot. Salang na po natin dyan.
Timplahan po natin. Lagyan natin ng asin. Tamang dami lang po ng asin. At yung mamaya ay titimplahan pa natin. Baka umalat. Tapos ay gagamit nga po pala tayo nito. Sibot. Ayan. Ito po ay Chinese herbs. Sibot. Lagyan po natin ng sibot. Kung wala po kayong sibot, pwede po kayong maglagay ng cinnamon barge o star anise. At tubigan lang po natin yan. Okay. Tapos ay lagyan din natin ng luya, mga kabayan. Takpan na po natin. Buhayin natin ang apoy. Yan. Pag sumirit na, yung nagno-nozzle na po, ay orasan natin 40 to 45 minutes. So, habang pinapalambot po natin yung ating balat, ay piprepare natin itong ating mga palahog. Mga panggisa, sibuyas, bawang, luya. Iatin po natin ang pahaba yung ating luya. Huwag masyadong maliliit. Kasan po natin yung ating black beans. At ito po ay maalat. Dito na mga kabayan yung ating mga palahog. Nagayat na natin. At nasirit na po yung ating pressure cooker. Orasan lang natin, mga 40 minutes. After 40 minutes mga kabayan, pinalamig na natin, wala na siyang pressure. Buksan natin at testingin natin kung malambot na. Testingin muna natin. Ayun, maganda na pagkakalambot. Pwede na po nating hanguin. At gagayatin natin. Yan, ilagay natin sa strainer. Ganda ng pagkakalambot. Pangit naman po pag sobrang lambot yan. At yung parang nadudurog na. Maganda yung ganyan. Tamang-tama lang. Hangulin po natin isa-isa para hindi nasama yung mga herbs nating nilagay. At sasalain natin mamaya yan. Gamitin natin yung sabaw. Okay. Tabi po muna natin tong ating soup. Set aside muna natin. Gagayatin muna natin tong ating balat ng baka. Gayatin po natin.
Pwede natin gayatin sa gusto po nating gayat, pero ang gayat ko po ay yung parang pangkare-kare lang. Yan, ganyan. Bite size. Okay. Tapos na. Nag-init na po tayo ng kawali at isalang na natin yung ating balbakwa. Magigisa po muna tayo. Lagay tayo ng mantika. Tapos gawa muna tayo ng aswete oil. Gamit tayo ng Mamacita's aswete powder para mas mabilis. Hindi na kailangan nating magsala-sala. Isa na po tayo. Unahin natin itong bawang. Luto-lutuin lang po natin yung bawang. Okay, pagluto ng bawang, sunod po natin luya, sliced ginger, pag naamoy na po natin yung aroma ng luya, luto na yan. Sunod natin yung sibuyas. Marami-raming sibuyas. Okay, mabango na yung ating panggisa. Ihulog na po natin yung ating ginayat na balat. Sasangkutsahin po muna natin yan. Bango. Timplahan po natin. Maglagay tayo ng paminta. Black pepper. Lagay din po tayo ng patis. Control lang po natin paglalagay ng patis at yung gagamitin natin kaldo ay may lasa yon. Baka umalat. Mamaya pag kulang pa, saka tayo magdadagdag. Tapos maglagay din po tayo ng chili powder. Yan, ito po yung optional. Kung gusto niyo yung medyo may lasang sili o medyo maanghang ang ating balbakwa, lagyan natin ng chili powder. O pwede rin po kayong gumamit ng Thai chili o yung bird's eye chili, yung siling labuyo. Yan, halu-haluin lang po natin. At ilalagay natin yung ating pinagpakuluan o yung kaldo. Okay, kunin po natin yung ating kaldo. Buhos natin pero sasalain po natin. Para hindi makasama yung mga nilagay natin na yan, mga herbs, mga pampabango.
Pangit po kasi pag nakagat natin yan mamaya pag kinakain natin. Yan, haluin lang po natin. Tanggalin natin yung medyo kumapit. Pwede po tayo magdagdag yan ng extra soup dahil masarap po ang sabaw nito. Dagdagan natin ng konti. Yan, tama na siguro yan. At pangit naman pagka nakalutang sa sabaw. Yan. Ilagay po natin yung ating black beans. Lalagay din po tayo nito tomato paste, o kung may tomatoes kayo pwede po ang tomato paste and tomato sauce. Gagamitin ko lang po ay tomato paste para mas lumapot siya ng konti. Ayan. Pero kukontrolin lang po natin at baka umasim yung ating balbacoa. Hindi masarap pagka maasim yan. Okay, pakuluin lang po natin to at titikman natin kung saan tayo nagkulang. Tatakloban natin para mabilis kumulo. Yan, nakulo na. Buksan po natin. Ang ganda na, ang bango. Oh. Lagay na po natin yung dalawang klase nating sili. Lagay natin yung bell pepper. Tapos itong ating siling panigang. Para lalong sumarap, maglagay din po tayo nito. Meron po tayo dito beef cubes, pero ito po ay optional. Kung ayaw nyo po maglagay, pwede rin po. Ilagyan po natin ng beef cubes para daman-daman natin yung lasa ng baka. Okay, pakuloy lang po natin saglit. Tunawin natin yung beef cubes. Makalipas po ang ilang minuto nating pagpapakulo, ang bango na. Oh. Yari na ito mga kabayan, yung ating balbacoa. Pwede na kumuha ng kanin. Ilagay po natin itong ating dahon ng sibuyas, onion leeks, o pwede rin po kayong gumamit ng onion spring. Okay, patayin na ho natin ang apoy. At maluluto na yan dyan yung ating dahon ng sibuyas. So ganun lang kasimple mga kabayan yung ating balbacoa. Oh. Ayan, nahanguin na po natin at para matikman natin. Ganun lang po kasimple. Pwede nyo po ito subukan. Kung kayo ay may mga kainan, karehan, restaurant, subukan nyo po ito. Balbacoa na balat ng baka. Hanguin na po natin ang ating balbacoa. Tamang-tama mga kabayan to sa lamig ng panahon katulad ngayon, may naulan at may bagyo. Subukan po natin to. Balbacoa, balat ng baka. Ang pinakakatuwang po nito ay isaan natin ang kalamansi. O kung natatabangan kayo, pwede po kayo maglagay ng patis. Yan, lagyan natin kalamansi. Okay, tikman natin mga kabayan, malambot ang ating balbacoa. Ayan,
Lagyan natin ng kalamansi. Oh, malambot oh. Pwedeng gayatin ng kutsara. Recommended mga kabayan. Subukan nyo at hindi ako mapapaya sa inyo. So yan mga kabayan, tayo po hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay may natutunan kayo kahit paano. At ito po ay ulam natin yung iba. Yung iba bibigay natin sa ating mga kapitbahay para matuwa sila sa atin dahil tamang-tama na ulan. Sharing the blessing na rin po tayo. Ingat po lagi tayong lahat mga kabayan at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. Kain po tayo at masarap yung luto natin. Nagbuhat ang sariling bangko. Sarap yung sabaw.